Ikaw na dito. Malaman ka, mahal kita. Ako po. Isa sa mga paboritong pagkain natin na lumabas in recent years ay... Alaskan king crab. Muna terminate. Patayin. Ang tinutukoy ko ay chicken wings. Okay, daming only wings dyan. May kilala nga ako eh. Parang 90 wings ata yun. Grabe naman yun. Sino ba yan? Pangalan ata nun, ano yun, may poster sa labas ng ano yun eh. Only wings yun, Ian Jimena ata pangalan nun. Blacklisted na ba yan? Pre. Ilan record mo? 37 Oh, lang. 30. Gumawa na tayo ng ano, Only Wings 15 ways, pre. Sobrang umay na umay ako nun, pre. Tatlo tayo nila, Jeron. Tatlo tayo nila, Jeron. Umay na umay ako sa lintik naman ako. 15 ways ako. Nagpapalit-palit na Oo, sumusuko na eh, di ba? Pero ngayon, balik tayo sa sa kung saan ba talaga nagmula yung bago. Balik tayo kung saan ba nagsimula ang Only Wings. Ang Only Wings ay nagsimula sa isang putahe na kung tawagin ay Buffalo Wing. Ano ba siya? Wait lang. Ano ba yun? Buffalo o Buffalo? Kasi dami nagkakamali dito. Ikaw magtama. So tinatanong mo kung Buffalo Wings o Buffalo Wings. Yeah. Ang Buffalo Wings kasi o Buffalo Wings kasi, nagmula yan sa Buffalo, New York. So kung ano yung pronunciation ng lugar na yun, yun. So hindi ko alam kung Buffalo o Buffalo, pero tingin ko Buffalo. Buffalo Wings. Ang original na Buffalo Wings ay galing sa isang inuman sa Buffalo, New York. Actually, di ko alam kung ano yung pangalan ng inuman na yun. Tapos sobrang simple lang nung nung recipe na yun. So sabi ko, dami ng ginagawang wings ngayon eh. May salted egg, merong honey soy. May nakita pa nga ako yung vlogger na mataba gumawa ng honey patis wings eh. Admittedly, noon ko pa alam to and ginawa ko siya noon pero hindi ko siya masyadong gusto. Ewan ko kung bakit, pero let's give it a chance. Kasi sobrang dali lang talagang gawin nun. Meron kayong kailangang bilhin na particular na hot sauce. At eto yan. Frank's Red Hot, yung original pare. Ayon sa mga nababasa ko sources, eto talaga yung original na hot sauce na ginagamit, di ba? Ano ba ang profile nitong Nitong Frank's na to? Kasi ang hot sauce kasi hindi lang naman yan basta anghang, may lasa kasi yan. Halimbawa, Tabasco. Ang Tabasco maasim yan. Maasim ang Tabasco. Gusto ko Tabasco. Actually, mas gusto ko Tabasco kaysa dito, pero kuha natin to. Amoy mo agad yung siling hilaw. Amin mo. Diba? Parang pinit-pit na sili. Ano nga siya? Parang alam mo yung sukaan ng sa bahay. Oo. Feeling mo lang. Tama ka doon. Yung sukaan sa sa bahay, sa lugawan, di ba? Hindi siya gaanong maanghang, pero yung asim niya. Tapos, mas kasi, yung lasa ka rin, so mas modeled yung lasa niya kumpara mo sa Tabasco. Ngayon, kung paano gumawa ng original buffalo wing sauce, ano lang yan? Ito lang, tsaka butter. So, siguro, yun ang una natin gawin. So, meron tayo ditong butter na tinutunaw. This is half cup. Tapos, meron tayo ditong yung Frank's Red Hot Original Cayenne Pepper Sauce. The perfect blend of flavor and heat. 24 fluent 3/4 cups or less than 3/4 cups ng nitong hot sauce natin. So, tansyahin na lang natin yun. Yung ratio niyan, pwede yung laro-laruin na lang. Di ba? Haluin lang natin, tunawin lang natin, and that's it, pare. Yun ang original na sauce niyan. Yung manok, mamaya na natin pag-usapan yon. Siguro dun muna tayo sa dip, pare. At ang dip nito ay blue cheese dressing. Blue cheese dressing, pare. At syempre, kailangan natin ng blue cheese. Ang blue cheese ay, siguro po... Blue cheese, sige, kaya, just kaya lang. Blue cheese! Ang blue cheese ay for the lack of better term, para siyang mabaho na nakakaasar. Ganon. Gusto ko lang makita yung reaction ng bawat isa sa amoy ng blue cheese. Halika dito. Oh! Nalukot yung mukha ni Habon. Ngayon, kung ayaw niyo ng blue cheese, huwag kayong gumamit ito. Gawa kayo ng ibang dressing. 3 ways ang gagawin natin ngayon, pre. So, mula dito sa authentic recipe na to, subukan nating gumawa ng iba pa, di ba? Pero yun nga, eto, kahit authentic to, kung totoo man yun, nabasa ko na authentic to, pwede nyo nang tanggalin kung di nyo talaga trip. Kasi medyo strong talaga siya. Pero ako, gusto ko to. Alisin natin yung rind. Lagyan natin sa isang bowl. Depende kung gaano ka-strong nyo gusto. Nakita ko yung mga reaction nyo. So, wag natin masyadong lakasan. Tapos, cream cheese. Pwede kayong bumili, pero mayabang kami. Meron kami sariling gawa, pre. Diba? Nagagay natin yan dyan. Tapos, mayonnaise. Para lang medyo siya. Para bang light. Alam mo yun. Konti lang. Malambot naman. Mas maganda siguro, ito ipa-room temp nyo muna yung cream cheese nyo. Lalo yung commercial cream cheese, medyo firm kasi yun. From there, pwede na kayo maglagay ng kahit anong gusto nyo. Lagyan natin ng parsley, paminta, halo-halo.
Ngayon, mapapansin nyo, sa lahat ng ginawa natin, kasi okay na tayo, manok na lang kulang eh, di ba? Yung pinakamahalaga eh. Merong isang crucial ingredient na hindi pa kayo nakikita. Ano? Asukal. Usually, pag kumain ka sa Only Wings, lahat yan matamis. Dito walang tamis, di ba? Yun yung sinasabi ko kanina na hindi ko trip. Pero kayo, kung gusto nyo talaga matikman to, gawa muna kayo ng sauce na yan, tapos lagyan nyo ng manok, tapos kung gusto nyo, tamisan nyo, di ba? Wala naman siguro masyadong problema doon, di ba? Pero doon muna tayo sa original. Pwede gatas din ilagay nyo. Sobrang daming variation ng ng blue cheese dip eh. Pag nag-search kayo sa internet. Tignan natin yan. Kung meron kayong hand mixer, mas madali ito. Medyo ako personally, nahihinaan ako dun sa blue cheese, pero hindi ko nadadamihan kahit gusto ko pa. Kasi kino-consider ko yung mga tao dito. Diba? Okay na. Mamaya ko na i-adjust to, pero asin na lang idadagdag ko dyan para ma-adjust. Tsaka hintayin ko lang medyo uminit-init ng konti yung cream cheese para madaling matunaw. Ngayon, doon tayo sa manok. Tatlo ang gagawin natin ngayon, pero sa pagpili ng wings nyo, pare-parehas naman to. Dapat malalaki yung wings nyo, pero hindi malaki dahil nalagyan ng malaking pitso dito. Wag na wag yung ganon. Kailangan malaki yung wings niya para mapanatili siyang juicy. Doon sa unang pamamaraan natin ng wings, admitted din ngayon ko lang gagawin to. At eto siya. Pinutol na namin yan. Inalis namin yung pinakadulo. Inalis namin yon kasi eto kung tawagin ay yung flat. Tapos eto yung kung tawagin ay yung drums, pare. Sabi dun sa napanood ko, kailangan tong i-dry. I-dry para maging malutong yung balat. Not necessarily malutong, hindi naman magiging malutong yan kasi sasarasahan mo naman yan. Pero iba lang yung texture niya, hindi siya maharina. Hindi ko alam kung yung ginawa niya ba ay brine. Kasi siguro kapag binrine mo, tapos ginanto mo, kasi ang ginawa ko dito, pre, pinutol namin, nilagay namin sa rack, tapos sinuyo namin sa electric pan for may 2 oras, no? Mga ganon. O kaya ang pinakamaganda nyo gawin, ilagay nyo sa rack, tapos lagay nyo sa rep nang hindi nakatakip. Kasi lahat ng nasa rep na natutuyo siya, di ba? Pero hindi pa timplado to. Yun yung concern ko. Pag ba to tinimplahan natin, dahil na siya, tuyo na siya, kakapit pa ba yung sa kanya? Kasi wala nang breading yan, pre. Yan na talaga yun, di ba? So, lagay natin yan dyan. To, gusto ko talaga makita yung resulta nito kasi medyo kakaiba, tsaka ngayon ko lang talagang gagawin. Tapos, kapag nilagay natin dyan, rock salt, baka hindi lang kumapit lalo, di ba? So, ilalagay ko dito ay fine salt. Pero, kami, North Chicken Powder, ang gagamitin namin kasi lalong fine na fine lalo to di ba? Mas malasa pa. Oo. Pero kung asin lang meron kayo, pwede naman siguro yun. Basta importante lang siguro, wag tawag mo rito, wag rock salt. Parang price nga. Prito na natin to. Ganun lang siya kadali. Pero yun nga talaga, pre, kailangan nyo talagang tuyuin. Kung ano yung magiging resulta nito, malalaman natin yan. Ilagay na natin yan. Iba yung tunog niya. Kapag tumatama siya sa mantika, ngayon lang ako nakarinig ng fried chicken na gano'n yung tunog. Pag nagluluto talaga tayo, dapat lahat ng senses natin ginagamit natin. So, ang frying time nito, hindi na to tulad ng ginagawa natin na 12 minutes. Iba na to kasi maliliit lang naman to, di ba? Flats niya, mas mabilis maluto yun. Drums, medyo mas matagal. So, tansya ko baka mga 7 minutes. Pero alam nyo naman siguro kapag luto na yung wings, madali lang naman yan, di ba? So, balikan nyo ako dito kapag luto na. Palagi ko okay na to. Hindi siya ganun ka-brown tulad ng ine-expect ko. Lalo yung sa balat na side, siguro kasi tuyo nga siya. Pero yung underside, tama naman yung browning niya. Ngayon, parang ito yung Pinoy fried chicken na alam natin. Yung pambahay, di ba? Patis lang. Yung patis lang. Bago natin tuluyang sarsahan to, gusto ko muna ng tikman as is. Kakaiba yung technique na yun eh. And kapag sinarsahan natin, hindi natin makukuha yung benefits nung balat. Palamigin lang natin ng konti to, tapos tikman natin. To the touch, medyo yung balat niya. Parang To the top side. isa ka pa. Nausok-usok pa. Okay siya Gagawin ko ba yung technique na yan sa unang fried chicken? Maaari. Kapag may kapag may oras ako to spare, tsaka may space ako sa ref. Pero masaya ako na try ko siya. Iba yung texture niya, di ba? May benefit yung pagdadry sa kanya. So, i-dress na natin to. Tapos yung sauce natin, syempre, mag-i-split yan tulad ni Kimchi. sino ba talaga? Rochelle. Hindi, Rochelle ako. Rey Mysterio? I-split mo si Rey Mysterio. Uy. Tostos. Tapos, pag naghanap ka ng plating nito, may mga celery pa yan. Actually, bumili kami dito. Kasi tanong ko si Alvin, bakit kakainin mo ba yung celery? Sagutin mo. Hindi. Pero sige, gawa tayo. Celery lang naman yun, tsaka carrots eh. Hindi ko alam kung nakakain na ba ako ng hilaw na celery. At kung gusto ko ba kumain ng hilaw na celery. Carrots. Square off lang natin. Up. Tapos yung lalagyan pala ng sausawa natin. Hindi ko pa pala natitimplahan to. Masyado siya makapal, pero okay na sa akin yan. Paminta. Pero mahina nga talaga yung blue cheese niya. Saka konting asin. Wala pa rin asukal Wala pa rin asukal. Yan na natin yan dyan. Split na natin yung wings natin din
Ang talagang maaamoy mo dito is yung ano niya, hot sauce, yung asim ng hot sauce. At eto na nga pare ang ating authentic buffalo wings and ako natutuwa ako sa itsura niya. Maganda siya. Mukha siyang kinuha mo sa Google o Pinterest. Parang gano'n. Kuha mo yung itsura niya. Nakakatawa, di ba? So, kailangan natin tikman to kasi nagbabago agad yung quality niyan. So, Ian, picture mo na yan. Jerome, sumo ka muna. Konti lang. So, meron tayong guest. Ang hirap ng schedule niya, pare. Madalang mong makukuha yan, di ba? Eh, sabi ko sa kanya, bago siya mag-time out, bago siya makapunta dyan, dadaan muna siya dito. Para ka lang dumaan sa eskinita may naghiinuman niya. May mga puti na sa dulo ng Sarap. Sarap ng sauce. Hirap niyan. Hirap gawin niya. Ba't mo ginawa? Para sa'yo. Alam ko hindi na ito palamuti eh. Sige, tingnan mo. Yeah! Bakit ginagawa ito? Kamusta? Okay naman ako. ¿Cómo estás? Ikaw, kamusta ka? Kaya natin hindi nagkita. Oo nga eh, hayop. Kamusta lasa ng manok? Masarap! Masarap. Okay sa'yo yan. Sarap yung butter. Hindi lang siya hot sauce, may butter siya. Oo, meron naman talaga. Tama ba? May butter. Tama. Oo. Lasa mo naman din talaga yun, pero ano to? Ito masarap. Gusto ko to. Gusto ko yung dressing, hindi nagsusumi pa yung blue cheese. And talagang lasa lang siyang masarap na dressing na actually. Dahil nga maasim to at medyo may anghang, it really goes well dito sa dip natin na creamy. Tapos medyo light yung lasa niya, di ba? Tagumpay ito. Sa totoo lang, napaka-social no itsura. Napaka-sarap din. At the same time, napakadali, di ba? Pero teka lang. Dito sa ginawa natin, meron tayong manok. Meron tayong sauce. At meron tayong manok. Sauce. Dressing. Yung sausawan niya. Yung sausawan. So, meron tayong 3 elemento para paglaruan. Actually, 4 pa kung isasama mo mismo. Yung timpla ng manok, pero wag na natin isama yon, di ba? Doon sa mga 3 elemento natin yon, pwede natin laro-laruin yun para makakuha ng iba't ibang klase ng sauce. And yun yung ginagawa ng mga nagbi-business, yung mga nag-ali wings. And yun na rin yung ginawa natin talaga halos nung nag-ali wings 15 ways tayo. So, hindi yun ang gagawin natin dito. Medyo ganun, pero hindi talaga. Naisip ko kasi dito, kakaiba kasi sa akin, ang kakaiba, doon sa nabasa ko, ay ini-insist niya na ito ang gamitin. Kasi ito daw ang authentic na ginagamit nila. And majority ng lasa tuloy, dito nang gagaling. Diba? Ngayon, paano pag iniba natin ng konti yung mga elemento sa ibahin natin yung hot sauce? Lagyan natin ng kakaibang breading yung manok, ibahin natin sa sausawan. Talaga ba mag-iiba yung ating eating experience? Paano natin malalaman yan? Diba? Subukan natin at gawin na natin yung ating pangalawa. So, tulad na sinabi natin kanina, yung hot sauce nga ang nagiging parang greatest determining factor kung ano magiging lasa ng inyong wings. Bukod sa ginamit nating hot sauce kanina, ano ba ang sikat na hot sauce sa mundo? Maka-idea. Wala ka idea. Pero tingin ko si Sriracha. Sriracha! Di mo alam? Di natin miniting to. Tapos sinulat mo. Tapos binabili mo kay George at kay Amity. Pero tama ka doon. Sriracha, pare. Sriracha ang isa sa mga pinaka-recognizable na hot sauce sa buong mundo dahil sa kanyang itsura. Yung kanyang pulang katawan at berdeng takip, pare. Yung manok. Actually, marami na nga. Naging na nga ito. Meron kami mga random na hot sauce dito na iba-iba, pero gano'n na rin siya. Ang bibili nyo Sriracha sana, yung manok, pare. Tungot, pare. Nakasulat siya, basahin nyo. Tikman natin. Hindi ako masyadong fan ng Sriracha. Okay lang siya. Pero hinahanap ko kasi sa hot sauce, medyo maasim. Gusto ko yun Manamis-namis. Hindi siya ganun kaasim, pero meron pa rin. Yung profile niya, parang hindi naman masyado na iba sa Franks. Aside doon sa fact na maasim yung Franks, diba? So dahil doon, buwan natin na sariling hot sauce to using Asian flavors, pare. So butter, again, hindi na Asian yan. Pero essential yan diba? Lagyan natin ng Sriracha. Dito, tansya-tansya na lang talaga kasi wala tayong sinusunod dito. Maganda practical joke, no? Pag natutulog yung tropa mo, lagyan yung Sriracha sa tenga. Gogi. Di ba okay yan? Oyster sauce. Di ba? Ba't hindi? Di ba? Oyster sauce yan, pare. Konti lang. Kasi gusto natin nakaangat pa rin yung Sriracha natin. Tapos gusto ko ng tam-ice. Ito bago obsession ni Alvin to. Baka meron kayo sa bahay nito, honey ginger citron tea. Di ba? Lagay natin ito. Parang marmalade to Di ba? Ay, pwede kayo itimpla yung marmalade. Baka pwede, no? Anyway, lagay natin yan dyan. Tunawin lang natin to. Ngayon, kung ano magiging lasa nito, kasalanan ni Alvin yan, di ba? Pero palagay ko magiging okay to kasi si Alvin man nang suggest, ako naman ang nagluto, di ba? So, ito na siya.
kailangan lang naman tunawin yan. Hindi ko pa ito tinitikman. Pero, visual observation. Malapot siya. Siguro kasi mas malapot yung sriracha. Hindi ko alam. Pero, mas malapot ba siya? Kaysa dun sa Frank's. Tikman natin to. Parang nung naluto siya, parang maanghang na compounds niya, umangat. Okay yan, okay ang sauce natin. Ngayon, sausawan. Kailangan pala natin ng sausawan, no? Sige, gawa tayo ng Asian na puting sauce. Roasted sesame dressing. Nagawa na natin dati to, so mabilis na lang to. Mayonnaise, pare. Tapos na. Pinipilit ko maging mabuting tao. Hindi mo ba ako pwedeng tulungan? Sige po. Fuck you. Lagyan natin ng toasted sesame seeds. Huwag yung sesame seeds na hindi toasted kasi yung pagtutusta niyan, doon lumalabas yung lasa niyan, di ba? Toasted sesame seeds, lagyan natin dyan. Medyo marami. Sesame oil, medyo marami din. Tapos tubig, para lang makuha natin yung tamang consistency. Konti lang. Paminta. Asin. May honey ba tayo? Meron. Tama na. Tama na. Tama na to. Tama na. Nakahuli ako kanina isang banyera. Banyera. Ayos to, Hindi ako niyan. Pasyat ako. Sir, wala pa. Oy. Oy. Saan ka? Birthday ko. Birthday mo! Happy birthday, pare. Ay, pre. Ang dami mo ng Ang pinagdaanan. dami na natin. Ay, dyan yung COVID. Oo. Pinatubo. Yolanda. Para sa mas mahabang pambuhay. Hindi ko birthday. So, honey, lagyan natin yan. Tapos, toyo, pero Japanese soy sauce ilagay natin. Yan. Naisip ko lang, mahilig kasi ako dito. Yan palang okay na yan eh. Lagyan ko lang ng konti wasabi. Kung meron kayo, pero kung wala, kulay ano? Hindi, ano yan? Okay yan! Konti lang. Namatay. Natrip ako, mahilig ako sa wasabi kasi eh. Abay, parang ako yung nasa yabaw. Yabaw. Yung mga katsaw. Curry katsaw. Ay, yabaw. Yabaw. So, meron na tayong sausawan. Meron na rin tayong sauce para sa wings. Siguro doon na tayo sa ating manok. Ito yung wings na gagamitin natin. Yung kanina, on purpose, wala siyang asin. Kasi ganito yan. Kapag naasnan mo yung manok, tapos hinayaan mo lang siya, kakatas ng kakatas yun. Gusto kong madry yung balat ng manok, pero ayokong madry yung loob. Kaya wala talaga siyang asin. I think yun yung idea sa likod ng technique na yun. Although feeling ko, pwede rin naman siya kahit naka-brine na, pero ayoko lang i-risk, pare. Kasi first time ko ang gawin yung technique na yun. Pero dito, ano tayo? Naka-brine tayo. Paano yung formula ng brine natin? Yun ay for every 1 liter ng tubig, pwede kang maglagay either hindi parehas pwede kang maglagay either ng 50 grams ng salt or 70 grams ng Knorr chicken powder. Alin man doon sa dalawa. Dito, Knorr chicken powder ang ginamit namin. Ngayon, nakaputol na rin siya. At ito nga pala, madalas sinatanong, pang ilang kilo yun, Ninong, yung 1 liter na yun? Ang kilo yun, Ninong. Pangalang kilo yun. Ilang kilo yun? Ninong ka na niluluto? Ninong ilang kilo ko? Narinig mo yan? Narinig mo yan? It doesn't really matter kung isang pirasong manok yan o 10 kilong manok yan for as long as nakadikit yung lahat ng brine doon sa manok. Hindi naman nagmamatter kasi yung concentration ng manok. Ang nagmamatter dito is yung concentration ng brine. Kasi yung hihigupin ng manok na brine ay parehas lang naman, di ba? So kami dito sa 2 kilo ng manok, 1.5 litro ng brine to. Pero nasa sa inyo na yan. Hindi naman nagmamatter. Basta yung concentration nyo ay ganun, di ba? Yung 50 grams ng asin or 70 grams ng Knorr chicken powder per 1 liter ng tubig. Kunin natin to. Kaya natin dyan. Tapos, kung yung kanina, hindi natin binreading, ito i-breading natin to. Dahil Asian style nga, hindi natin gagamitin yung pangkaraniwang breading na ginagamit natin, kundi puro cornstarch lang. So, balot na to. Tulad din ang ginagawa natin usually, yung pinapastay natin siya sa harina. Iwalang natin habang pinapainit natin yung mantika natin. Sakit, hindi nyo rin nakita pero naipit yung kamay ko. Pero tiniis ko yun. Kita nyo, hindi nyo rin nakita? Oo nga. Nung nalaglag dito. Ginagamit natin. Pero tiniis ko. Artista. The show must go on, pare. Grabe talaga. Yan. Kapag naglasasalin kayo ng manok sa mantika, lalakasan nyo bigla yung apoy. Kasi biglang lalamig yung mantika niya. Lalo na dito sa kaso namin, malamig yung manok namin. Kasi galing sa ref, kasi nga, binrain nga namin. Yan, so prituhin lang natin to, tapos i-assemble na natin to pagkatapos. Ang ganda, oh.
Iba itsura niya. Ngayon, ang dahilan kung bakit ka magbe-breading sa manok ay dalawa. Sa kaso ng normal na fried chicken, halimbawa Jollibee, no? Lumutong. Tapos yung pangalawa doon is gusto nilang maprotektahan yung manok from overcooking para hindi ma-dry, di ba? Sa kabilang banda, kung hindi mo naman siya pananatiling malutong tulad ng ginagawa sa mga Only Wings, tulad nga ng gagawin natin ngayon, makakatulong yung coating na yan para mas kumapit yung sauce. So dahil ganon, kailangan yung sauce natin hindi masyadong matapang. Kasi pag matapang siya, tapos kapit na kapit pa siya doon sa wings natin, baka maging masyadong overpowering. And yun yung madalas na nangyayari sa mga Only Wings sa labas, di ba? Hindi mo na malasahan yung manok dahil masyadong marami yung sarsa. And para sa akin, dapat yung manok pa rin talaga yung star, yung nalalasahan mo, di ba? So, kompleto na tayo. Plating na natin to. Again, wag masyadong, masyadong heavy on the sauce. Enough lang. Kasi, putya, pag kumakain ka nga ng manok, ketchup mo, konti lang naman eh. Di ba? Hindi mo naman binabahal sa ketchup, pero dala ko, ikaw si Alvin, di ba? Pero dapat, total coverage. Ganyan natin yung sauce natin dyan. Subukan natin ipaligid lang yung manok dito. Wag nakatumpok. Ganda. Na-appreciate lang. Na-appreciate ka lang, sir. Kasi Ikaw nga na-appreciate ka na nga. Gagalit ka pa. Eh, parang may halong pakungutsa eh. Hindi, wala. Favorite ko yung cake. Spine kita eh. Balahibo po. Nakatamad pala to. Mas gusto ko isang buhos na lang. Dito makikita nyo, na-rehydrate na agad yung ano niya. Tawag dito, breading niya. So parang, hindi siya nagtutubig, hinigop lahat ng breading. Ito na ang ating Asian style buffalo wings. Pwede siguro natin tawagin pero kasi malinaw na doon natin kinuha yung inspirasyon sa kanya. So bago natin tikman to, Ian, picture mo muna yan, tapos Jerome, slow mo ka muna, konti lang. Malinis, pre. Parang pwede pa ibalik sa manok yun, di ba? Kanina, nung tinitikman ko yung sauce natin, isip ko na baka, kasi masyado siya malapot eh. Tapos meron pa siyang breading yung manok natin. Kako baka ma-overpower yung manok. Pero that is not the case at all. Tapos, nabawasan significantly yung anghang niya. Pero kasi, honestly, yung paglalagay ko rin kanina ng sauce, medyo talagang rin. Light-handed ba? Light-handed. Isaw-saw mo. Ooh. Manamis na... Hindi, yung ano pala to. Ito nga, yung sauce nga nito. Hindi. Ito kuha ko ulit. Anong... Sige, sumubo ka. Sarap yung sauce, oh. Sarap, di ba? Parehas silang may tamis eh. Pero hindi ko alam kung tayo lang ba yun bilang Pilipino yung naghahanap ng tamis sa mga karne natin. Kasi hindi ko alam, parang mas masarap to eh. Mas kakainin ko to kasi mas kontra-umay siya kumpara dun sa nauna. Di ba? Bin, tingnan nga dito. Kasi natikman mo rin naman yung kanina, di ba? Hindi, tikman mo tapos pagkumparahin mo. Uy. Sausaw mo. Ito ba yung may ginger honey? Oo. Parang nalalasahan ko. Diba? Okay sa'yo. Ano ang mas gusto mo? Yung nauna o eto? Nauna. Mas trip mo yung nauna. Paano kung kunin natin yung pagpiprito nun, tapos gamitin natin itong mga flavors na to? Baka okay yun. Diba? Baka okay yung bagay na yun. Ngayon, kayo na lang makakaalam sa bahay nun, itry nyo, diba? So, dahil nakakadalawa na tayo, meron pa tayong isa. At again, ang greatest contributor sa lasa nitong mga to ay yung hot sauce natin. So, meron tayong gagamitin na isa pang hot sauce na very popular din. At simulan na natin yan. Ngayon, hindi sana ito talaga yung plano ko, pero maganda yung feedback ni Alvin. Gusto niya yung exterior nung isa. So, ngayon, madali lang naman kasi siya. Nakita nyo, tinapat lang naman sa electric pan. Pero paano kung hindi na natin gawin yun? Baka pwedeng, erekta natin doon. Diba? Kasi, di hamak na mas madali ito. Kumuha ka ng manok, prito mo ng naked, tapos saka mo sarsahan. Lalo kung pambahay lang naman kasi, mga negosyo, kailangan nating medyo mag-bulk up siya ng konti. Kaya makakatulong talaga yung sa itsura, yung breading, diba? Pero baka pwede na nating i-erekta. Tingnan natin kung may pagkakaiba ba siya sa lutong. Tulad ng sinabi ko kanina, yung sauce natin, greatest determining factor dyan ay yung hot sauce nga. So, meron tayong hot sauce base dito. At eto yon pare. Kung ikaw ay kumakain ng oyster cake, oyster omelette, alam mo to, pare. Sunshine. Sabi nga ni Balanar, di ba? Ito yung napakamurang hot sauce. Para sa perspective lang. Yung sriracha na ginamit namin kanina, ito nasa 700. 1 per ako, dalawa kasi yung binili namin. Mga ganon. At ito ay 714 ml. Ito ay 1 galon. At ito ay 300 pesos. Napakamura. What a huge savings, pare. Low cost na hot sauce na palagay ko. Ito yung isa sa mga ginagamit sa mga murang pizza. Masarap to. Ako, gusto ko to, pre. Tikman nga natin. Wala,
Wala siyang ganung kalakas na amoy. Diba, no? Hindi ka tulad ng dalawa kanina. Medyo may ganun nga. Tsaka ano, ang matindi dito, pre, sa Malabon lang ginagawa. Totoo ba? Oo, lagay mo, pakita mo. Tendel Monte Ave, Malabon, Metro Manila. Hindi ito yung sa pizza. Diba? Iba yun eh, matubig yun eh, yung sa pizza eh. Bakit tinubigan na yun? Hindi, pag tinubigan mo yun, mapapanis yun eh. May sipa to. It has a kick. Hindi ko in-expect na gano'n siya kaanghang. Pero again, sabi ng mga Chinese friends ko, ito daw ang pinakamasarap para sa oyster cake, diba? Rekta na natin to, oh. Ilipat ko lang ito sa kabila. Gagawa tayo ng sauce. Ngayon, etong sauce na to, maanghang to par. Sabihin ko na sa inyo. Isa to sa medyo maanghang na matitikman natin ngayong gabi. Ngayon, etong gagawin kong sauce na to, malamang hindi magiging magkalasa yung gagawin natin dito. Kasi, ang gagawin natin dito ay sunshine, butter, at kung ano mang chili garlic na meron kayo. Mga panlagay sa siomai, di ba? So malamang hindi tayo parehas kasi ito yung XO sauce natin na ginawa natin. Gano'ng katagal na ba yun? Few contents back. Ang gusto kong makuha dito, magmukha siyang chili garlic na mamantika. Hindi yung cohesive na sauce. Gusto ko naghihiwalay yung mantika niya. Ganun yung aim ko dito. Ayan. Lagyan na natin ng sunshine. Yan. Kasi ang gusto ko mangyari dito, ma-dehydrate yung ano natin, yung sunshine natin, and umangat yung mantika, yung butter natin, di ba? Para magmukha nga siyang parang chili garlic, parang ganun. Ito mismo yung tinutukoy kong gusto mangyari. Ayan. Tinikman ko siya kanina. Kailangan ko ng tamis, pre. Pasensya na. Pero kailangan ko talaga ng tamis din eh. Kunti lang, yan. Ayan mismo. Parang bumalik siya sa pagiging normal na chili oil. Okay na ako dyan. Eto, oh. Kita mo agad, iba siya, pre. Ang layo. Ito, yung mukhang Pinoy fried chicken. Medyo malagkit. So, we therefore conclude na malaki talaga epekto nun. Yung drying na yun, malaki epekto niya. Medyo hassle nga lang yung step, di ba? Kumukuha mo naman yung gano'ng epekto, ba't hindi, di ba? Gagawa tayo ng parang, di ko alam kung ano tawag eh. Basta gawin na lang natin. Mayonnaise, pare. Kaya natin dyan. Gatas, pre. Kaya natin dyan. Tapos, isa pang maanghang uli kasi sira ulo kami dito. Gochujang. Uy, bago na to, pre ah. Hindi na nagtututong yung gochujang sa gilid ah. Mga ganyan lang. Oo, masarap ilagay dyan. Kabao kaya sa bunganga mo. Okay kaya. Tapos pwede yung haluin lang yan, pero mas madali lang talaga pag ito. Kung titingnan mo, parang ang anghang niya, no? Yung itsura niya. Wala nang adjustment, pre. Okay na, era. Masarsahan na natin to. Ganun lang din. Yan. Uy, ang ganda ng itsura, oh. Tinan mo. Ang ganda, oh. Order ba yan? Pero ano, Ben, totoo nga. Na baka kapag ang ginamit natin na manok dyan is yung kanina baka mas okay. Pero di natin masabi. Di natin masabi talaga. Pero, eto, hindi man natin siya napalutong tulad ng method kanina, baka okay to para dito, di ba? Eh, ano naman yan eh? Nasa output naman yan eh. Ang ganda. At eto na nga pare, ang ating isa na namang Asian-inspired wings na iba yung naging approach natin sa pagbuo ng sauce, di ba? Pero still taking cues and inspiration mula dun sa original. So ano pa bang kailangan natin gawin dyan? Magsan ka lang sapatos. Puyat ako. Magpipicture na po ako. Ito na. Tapos, anong gagawin ni Jerome? Magbibiron si Jerome. Konti na. Yan! Gawin mo na yan bago patuloy ang uminit ang ulo ko. Sinong gumawa nito? Pag mo na ibalik yan dito, Si Alvin gumawa ng Mango Graham. At dahil daw yan sa kakaparoon nila kay Chef Arby Manabat. Ayan ka naman eh. Kita-kita ko may isa kang account, nakasubscribe sa lahat na nagluluto bukod sa akin. Eh. Masarap siya. For some reason, nawala yung ini-expect nating anghang niya. Pero kasi, kapag nararamdaman niyo siya sa hangin, nandito siya, wala siya dito. Kanina medyo sumakit mata natin. Sabihin, imbis na nandun sa sauce, yung mga maanghang na shit, pumunta sa hangin, nag-dissipate. May konting tamis dahil nga sa gochujang, ang daling gawin. Tapos kailangan kasi talaga yung parang dairy na yun eh. Para sa ikagaganda ng eating experience natin. Kasi matamis, maanghang, maalat. Bigla kang merong dairy-based na sauce, pero merong tawid ng maanghang. Gets mo dahil doon sa gochujang, di ba? Si George ang pinaka hindi kumakain ng maanghang dito. Kaya ipapatesting na sa kanya to.
Wala, diba? Subo mo yan, diba? Ang galing. Nabawasan yung anghang niya, diba? Eh no, kinakain pa rin paro. Makakala nyo for the vlog lang, kinakain pa rin. Okay siya, okay talaga siya. Malagkit yung wings, which can be a good thing or a bad thing. Pero kasi, nakita natin kanina yung ganda ng wings dun sa unang method na ginawa natin, which is yung dinry nga natin. Ang ganda nun eh. Ang ganda nun. And kung yun yung ginawa natin dito, okay siya. Ngayon, ganun kalaki ba siyang difference? Oo, malaki siyang difference talaga. Pero dahil ba hindi mo ginawa yung method na yon dito sa dish na to, hindi na ba to masarap? Hindi, masarap to. Pero magbe-benefit lang talaga etong dish na to pag ginawa mo yung technique na yun. Pero kasi kaya ako sinasabi tong bagay na to. Kasi talagang matrabaho yung method na yun, pre. I mean, hindi siya matrabaho in the sense na hindi siya ilalatag mo lang naman yung manok eh, 'di ba? Madali yun. Pero matrabaho siya in the sense na pre, sino ba sa atin ang merong libreng space sa rep? Wala eh. Paano mong gagawin yan? Although yung sa amin, ginawa namin siya ng hindi nakarep. Tinapatan lang namin ng electric pan. Pero, hindi ko masyadong mai-recommend yun. Lalo kapag marami. Unti lang yung ginawa namin, pre. Isang tray lang yun. Pero paano, kunyari, magluluto ka, 2 kilo. Medyo hindi ko na i-expect yung bahay na magagawa niya yung bagay na yun. Pero kung kaya niyong gawin yun, gawin nyo. Lika dito. Ikaw yung nagsabing gusto mo yung texture ng une. Huwag ka na maghugas ng kamay. Ako pa ako eh. Hindi ako matapos-tapos sa paghuhugas na to. Pag kaya ni George, kaya mo rin, di ba? Si George kasi naanghangan nga sa paminta yan eh. Yan, naiya na ako eh. Sabi mo. Sige. Pero imagine mo, kung yung texture ng wings kanina, may gantong flavor, okay, no? Di ba? Pero eto hindi ko lang din sure. Malagkit to. Malagkit nga. Malagkit to. Pero baka yun yung dahilan kung bakit kumapit yung mga sauce sa labas niya, yung mga bits. Following a simple idea, which is yung buffalo wings nga. Nalaro natin siya. Gumawa tayo bilang kusinero, nag-identify tayo ng elements nung dish na yun. Etong method na to, lagi naman natin ginagawa dito to sa palabas na to. Kinukuha natin yung formula ng isang dish, tapos inaano natin, nilalaro natin. Pare-pareha silang may butter, maanghang na merong hot sauce, tapos merong something else. Yung something else sa'yo, dun kayo maglalaro ngayon. Actually, lahat pwede mong laruin eh. Yung sa butter nga, baka pwedeng dyan, pre. Ewan ko iba kasi lasa ng margarine sa butter. Yung mga mga batang 90s, pre, nasa era natin, may tayo. Meron tayong kahumalingan sa margarine eh. Meron ko pinalaki tayo ng kung ano-ano produkto may margarine eh. So baka pwede mo i-consider yung bagay na yun. Diba? Ang dami pa, the possibilities are endless pagdating sa kahit anong putahe. Kaya dapat itry nyo to. At kung meron pa kayong mga ibang kombinasyon At kung may naisip pa kayong mga bagay na pwede natin gawin, ano ba yung sabihin? Comment nyo lang sa baba na nakawin ko. Kung di ka pa naka-like, naka-subscribe, please mag-subscribe ka na, utang na loob. Baka lang kasi, di ba? Hindi. Kung bagong subscriber ba? Baka kanood mo lang kahapon dito. Tapos, yun. Edi kita-kits na lang tayo. Pag saan? Naiintindihan nyo na. Magkita-kita tayo mga inaanak sa susunod. O sige na, cut mo na yan. Alam ko, ganun na.